Sa paggunita natin sa ika-10 taong anibersaryo ng 2016 Arbitral Award, inaanyayahan tayo bilang mga mananampalatayang Pilipino na tingnan ang West Philippine Sea hindi lamang bilang usapin ng teritoryo, kundi bilang panawagan ng pananampalataya para sa katotohanan, kapayapaan, kabuhayan, at pangangalaga sa nilikha ng Diyos. Ito ay paalala ng tunay na pagmamahal sa bayan ay hindi nasusukat sa galit o sigaw, kundi sa tapang na manindigan sa katotohanan, sa malasakit sa kapwa Pilipino, at sa tapat na paglilingkod para sa kinabukasan ng susunod na salinlahi. Bakit nga ba dapat pahalagahan ng mga mananampalataya ang West Philippine Sea? Maaaring itanong ng marami, ano ang kinalaman ng West Philippine Sea sa aking pananampalataya? Simple lang ang sagot. Ito ay may kinalaman sa tao. Kabuhayan, katarungan, kapayapaan at nilikha ng Diyos. Ang karagatan ng West Philippine Sea ay nagbibigay ng pagkain sa maraming pamilyang Pilipino, sumusuporta sa kabuhayan ng mga mangingisda at bahagi ng pambansang pamana na ipinagkatiwala sa atin para sa kasalukuyan at susunod pang salinlahi. Bilang mga Kristiyano, tinatawag tayo hindi lamang na ipanalangin ang ating bayan, kundi makialam din sa mga usaping may kinalaman sa kabutihang panglahat. Ano nga ba ang nangyari noong July 12, 2016? Noong July 12, 2016, isang arbitral tribunal na binuo sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS ang naglabas ng desisyon sa kasong isinampa ng Pilipinas. Kabilang sa mahahalagang pasya nito, sinabi ng tribunal na walang legal na basihan sa ilalim ng UNCLOS ang pag-angkin ng China ng historic rights sa loob ng tinatawag na Nine Dash Line. Nilinaw din ito ang makarapatang pandagat na nagmumula sa ilang mga anyong lupa at bahura or features sa South China Sea at ipinagtibay ang mga karapatang ipinagkaloob sa mga coastal state sa ilalim ng pandaigdig na batas. Ang mga pasyang ito ay naging mahalagang batayan para sa mapayapa at nakabatay sa batas na pamamahala ng mga alitang pandagat. Hindi nilutas ng Arbitral Award ang usapin ng soberenya sa mga isla at bahura. Sa halip, nilinaw nito ang mga karapatan at pananagutan sa karapatan ayon sa pandaigdigang batas. Para sa Pilipinas, ito ay tagumpay hindi ng dahas, kundi ng batas. Hindi ng pakikipag-away, kundi ng mapayapang paglutas ng hidwaan. Bakit mahalaga ang Arbitral Award? Ito ay mahalaga dahil una, itinataguyod nito ang katotohanan. Itinuturo sa atin ng Ebanghelyo. Sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 8, verse 32, ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ipinakita ng Arbitral Award na mahalaga ang katotohanan, ebidensya at batas. Sa mundong madalas napabalot ng maling impormasyon at magkasalungat na salaysay, ang paghahanap at pagtatanggol sa katotohanan ay isang moral na pananagutan. Ito ay mahalaga dahil ikalawa, itinataguyod nito ang katarungan. Ipinapaalala sa atin ni Propeta Micas, chapter 6, verse 8, gawin ang makatarungan, ibigin ang kagandahang loob, at lumakad ng may kababaang loob kasama ng inyong Diyos. Ang katarungan ay hindi lamang personal na kabutihan. Ito rin ay prinsipyong dapat gumabay sa ugnayan ng mga tao at mga bansa. Pinagtibay ng Arbitral Award na ang lahat ng estado, malaki man o maliit, ay may karapatang maprotektahan ng pantay sa ilalim ng pandaigdigang batas.
Pangatlo, ito ay mahalaga dahil itinataguyod nito ang kapayapaan. Pinili ng Pilipinas ang legal at mapayapang paraan. Sa halip na gumamit ng dahas, hinangad nito ang paglutas sa pamamagitan ng kinikilalang mekanismo ng pandaigdigang batas. Ito ay sumasalamin sa paniniwalang Kristiyano na ang mga alitan ay dapat lutasin sa pamamagitan ng katuwiran, pag-uusap, at paggalang sa dignidad ng tao. Ito ay mahalaga dahil pang-apat, pinangalagaan nito ang nilikha ng Diyos. Ang dagat ay isa sa pinakadakilang kaloob ng Diyos. Natuklasan ng tribunal na nagkaroon ng malaking pinsala sa masisilang coral reef system sa ilang bahagi ng South China Sea. Ang pangangalaga sa yamang dagat ay hindi lamang isyong pangkalikasan. Ito ay moral na pananagutan, gaya ng itinuturo ni Papa Francisco sa Laudato Si. Ang pangangalaga sa sanglilikha ay hindi mahihiwalay sa pangangalaga sa sangkatauhan. Ano ang kahulugan ng ikasampung anibersaryo ng Arbitral Award para sa mga Katoliko o Kristiyanong Pilipino o mananampalatayang Pilipino? Ito ay hindi lamang legal na paggunita. Ito ay pagkakataon upang pagnilayan ang ating mga pananagutan bilang mamamayan at bilang Kristiyanong Pilipino. Ang pagkamakabayan ay hindi galit sa ibang bansa. Sa halip, ito ay isang bertud na nagpapakita ng mapagpasalamat na pagmamahal sa sariling bayan at malasakit sa kapakanan ng sariling mamamayan. Ang pagmamahal sa Pilipinas ay nangangahulugang pagmamalasakit sa kapakanan ng mangingisdang Pilipino at mga pamayanan nasa baybayin. Ang pangangalaga sa ating karagatan at yamang dagat, ang pagtatanggol sa katotohanan at katarungan, ang pagpapanatili sa kapayapaan, ang pamana ng susunod na salinlahi, ipinagtanggol ng ating mga ninuno ang bayan sa pamamagitan ng sakripisyo, katapangan at pananampalataya. Ngayon, tinatawag tayo na ipagtanggol ito sa pamamagitan ng integridad, responsabling pagkamamamayan at paninindigan sa katotohanan. Ang West Philippine Sea ay hindi lamang malayong bahagi ng karagatan. Ito ay bahagi ng kwento ng ating bayan. Pinakakain ito ang pamilyang Pilipino. Binubuhay ang mga pamayanan at bahagi ng pamanang ipinagkatiwala sa atin upang ipasa sa susunod na henerasyon. Bilang mga mananampalatayang Pilipino, maaaring hindi lahat sa atin ay naglalayag sa dagat o naglilingkod sa pamahalaan. Ngunit bawat isa sa atin ay maaaring makatulong sa pamamagitan ng pagtataguyod ng katotohanan, pagpapalaganap ng pagkakaisa, pangangalaga sa nilikha ng Diyos, at panalangin para sa kapayapaan.